Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ay tunay na kumakalinga sa mahihirap, mga bilanggo, may mga kapansanan at mga nalulumbay. Ang pag-ibig at pagtanggap ng Diyos sa tao ay binubunyag sa salita at gawa ni Jesus, sapagkat siya ang kaganapan ng mga sinaunang pahayag tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng salita ng Diyos. Ang natatanging pagdiriwang na ito ay nag-aanyaya sa ating lahat na ipagdiwang, ipalaganap at pag-ibayuhin ang pag-aaral at pag-unawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at humiling po tayo ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig ng mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak, nga kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Muwi na kayo at magdiwang, ang walang pagkain at inumin ay bahagian ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iaaral na parati. Pati ang hatol niya ay matuwid na katulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw, nakublihan kong ang dulot ay kaligtasan.
Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudiyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y isang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahihina, ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahagi na hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ay ang iisang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una, ng mga apostol, ikalawa, ng mga propeta, at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng kababalaghan, mga magpapagaling ng may mga sakit, mga tagatulong at mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng may sakit, at magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga, dinakila siya ng lahat. Muwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos, bilang isang komunidad sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong 3 linggo sa karaniwang panahon. At alam po natin mga kapatid, na tuwing sumasapit po ang 3 linggo sa karaniwang panahon, itinalaga po ni Papa Francisco na ang linggong ito ay linggo din ng mabuting balita, linggo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, para po sa ating mga Kristiyano at Katoliko, mahalaga po ang salita ng Diyos. Dahil ang paniniwala natin na ang salita ng Diyos ang dapat maging basihan ng ating buhay. Ang salita ng Diyos ang dapat maging gabay ng ating buhay. Marahil, magandang simulan po natin ang pagninilay natin sa umagang ito sa simpleng katanungan. Sino po sa inyo ang may mga Biblia, sari-sariling Biblia? Sino po? Marahil lahat tayo magtataas ng kamay. Father, may Bible po kami. Father, nasa cellphone po namin, may application ng Bible. Tanungin ko po ulit kayo, sino po sa inyo ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Buti na lang merong 2 o 3 nagtaas ng kamay. Pero sino sa inyo ang madalas magbasa ng balita, magbasa ng buhay ng may buhay ng iba? Ay naku, lahat yan magtataas ng kamay. Pero sa pagbabasa ng salita ng Diyos, baka hindi natin ito nabibigyan ng halaga. Mga kapatid, saan po ba natin madalas nakatatagpo ang salita ng Diyos? Para po sa atin, marahil hindi naman talaga karamihan sa atin nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Pero kapag tayo po ay dumadalo ng misa, nakatatagpo po natin ang salita ng Diyos,
sa oras ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil tandaan po natin mga kapatid, yung oras na ipinapahayag ang salita ng Diyos sa loob ng misa, hindi po lamang lektor ang nagbabasa. Hindi lamang po tayo nakikinig sa simpleng salita. Bagkus sa mga oras na ito ay pinapahayag, ang Diyos mismo ang nangungusap sa atin. Buhay ang Diyos sa mga oras na ipinapahayag ang salita. Buhay ang Diyos sa mga oras na nagbibigay ng humiliya ang pari. Buhay ang Diyos sa mga oras na kayo po ay nakaupo at pinakikinggang maigi ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, simple lamang. Kung tinutulugan mo yung oras ng pagkikinig sa salita ng Diyos, sino ang tinutulugan mo? Hindi yung lektor, hindi yung nagpapahayag, hindi yung pari. Sinong tinutulugan ninyo? Parang mahina. Sino po ang tinutulugan ninyo? Kaya sa inyo na po yan galing. Dahil buhay ang salita ng Diyos. At mga kapatid, aminin po natin o hindi, sino po ba ang mga taong pinakikinggan natin? Di ba ang mga taong pinakikinggan natin ay yung mga taong pinahahalagahan natin? At kung tunay natin pinahalagahan ang mahal na pong Jesus Nazareno, dapat marunong din tayo makinig at pakinggan siya. Pangalawang bagay, mga kapatid, magandang tanungin din yung ating mga sarili, ang mga salita ba ay binibigyang pansin pa natin sa panahon natin ngayon? Do words really matter? Kasi minsan, aminin po natin o hindi, madalas nangyayari po ito sa mga parokya. Kapag ang mga parokya po ay nagpalabas po ng mga announcement, minsan nilalagay na lang po yan sa Facebook Nilalagay na lang po yan sa mga social media. Minsan, nung ako po ay may parokya pa, nakakatuwang karanasan po ito. Nilagay mo na yung oras ng misa, may tatawag pa sa parokya. Ano pong oras ang misa? Nilagay mo na kung ano yung proyekto, ano na yung dapat ipamigay, nangangailangan sa gift giving. Magtatanong pa yan. Pwede po bang magbigay ng bigas? Kasi baka yung pag-iisip natin, nafo-focus na lamang sa itsura, sa picture. Pero hindi na natin nabibigyang pansin ang mga salita. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay bumalik sa Nazareth. At si Jesus ay nagpahayag ng salita ng Diyos sa Nazareth. Nung siya ay nasa Galilea, ang mga tao ay manghang-mangha sa Kanya. Pero nung siya ay bumalik sa Nazareth at pinahayag ang salita ng Diyos, di ba sa susunod na ibanghelyo, anong sinabi? Pinagdudahan siya ng kanyang mga kababayan at sinabi sa kanya, di ba anak lang yan ng karpintero? Di ba kapitbahay lang natin iyan? Bakit kami maniniwala sa kanya? Marahil nung pumunta si Jesus sa sinagoga, hindi maayos ang kanyang pananamit. Pero ano yung mahalaga mga kapatid? Yung salita, yung mensahe na ipinagkakaloob sa kanya. Kaya nga mga kapatid, sa ating unang pagbasa, ano po yung karanasan ng mga Israelita mula sa kanilang pagkakatapon? Nawalan sila ng pag-asa, nawalan sila ng lakas. Pero saan sila humugot ng lakas? Sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, magandang tanungin, may halaga pa ba ang salita? May halaga pa ba sa buhay natin ang salita ng Diyos? Dahil kung may halaga pa po sa atin ang salita ng Diyos, nangangahulugan po mga kapatid,
na ito'y magbibigay sa atin ng kalakasan. Ito'y magbibigay sa atin ng pag-asa. Ito'y magpapaalala sa atin na tayo'y kailanman hindi pababayaan ng Diyos. Ang salita ng Diyos nangungusap at ang laging pangungusap sa atin ng salita ng Diyos ay bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng lakas. Pangatlo at huli mga kapatid, sa dulo ng Ebanghelyo, pagkatapos basahin ni Jesus ang mga salita mula kay Propeta Isaías, bumalik na lamang siya sa kanyang upuan. Hindi na siya nagsalita. Ang mga salita na lumabas na lamang sa kanyang bibig, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Yun yung parang homily ni Jesus, maiksi. Bakit kaya maiksi? Dahil alam ng Panginoon na sa kanyang pamumuhay, ito na ang pinakamagandang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa kanyang sariling pamumuhay, ito na ang magandang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya malaking hamon po ito sa atin bilang mga Kristiyano at Katoliko, mga kapatid. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, paano natin ipinapahayag ang salita ng Diyos? Hindi lamang sa pagpapahayag sa pamamagitan ng salita, bagkus ang pinakamagandang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Bilang mga magulang, responsibilidad po ninyo na ipahayag ang salita ng Diyos sa inyong pamilya. Pero wag lamang sa pananalita. Ipakita niyo po sa inyong pagkilos at pagiging magulang sa kanila, sa mga nakatatanda. Paano ipahayag ang salita ng Diyos? Maging mabuting halimbawa ka. Kasi baka naman sa loob ng tahanan, sinasabihan mo yung mga anak mo, anak, bawal kang magbiso, bawal kang manigarilyo, bawal kang magsugal, bawal kang umuwi ng hating gabi. Pero ang tanong, ikaw ba, hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagsusugal, maaga ka ba umuwi? Hindi lang pinakikinggan ang salita ng Diyos. Hindi lang binabasa ang salita ng Diyos. Ngunit ang salita ng Diyos isinasabuhay. Mga kapatid, sa araw na ito, linggo ng salita ng Diyos, magpapaalala sa atin na buhay ang salita ng Diyos na nangungusap sa atin. At kung ito'y nangungusap sa atin, pagpapaalala na puno ito ng pag-asa. Pero nawa ang pag-asang ito magdulot sa atin na isabuhay ang kanyang salita. Isabuhay ang kanyang turo. Ang pinakamagandang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa bibig. Ngunit ang pinakamagandang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay pagsasabuhay ng salita ng Diyos. At yan po ang hilingin nating gabay. Yan po ang hilingin nating tulong sa mahal na pong Jesus Nazareno, na maisabuhay ang kanyang turo at nawa sa ating pagkilos at gawa, sumalamin sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lelang ng Espiritu Santo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Na mahal kong mga kapatid, sa pasimula ng misyon ni Kristo na ipahayag ang paghahari ng Diyos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang kami maging instrumento ng pagpapalaganap ng kanyang misyon. Buong tiwala kaming dumudulog sa iyo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Minamahal kong mga kapatid, sa pasimula ng misyon ni Kristo na ipahayag ang paghahari ng Diyos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang kami maging instrumento ng pagpapalaganap ng kanyang misyon. Buong tiwala kaming dumudulog sa iyo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila ng may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng aming bayan, masalamin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila nang hindi iniisip ang pansariling kapakinabangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga hamon sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin sa pamagitan ng iyong salita. Papanibaguhin mo kami upang kami tunay na maging kawangis mo sa kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurenya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw nang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasubayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpadumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, ng aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming paikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay lagi, nawa naming may karangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mauwaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.